Nagbabalik ang Express Balita. Dead on the spot ang isang lalaki matapos sumempla ang sinasakyan nitong motorsiklo sa Quezon City kaninang madaling araw. Ang detalye sa Express Balita ni Jake Morales. Dead on the spot ang biktimang si Romeo Lalatag matapos maaksidente sa kanyang sinasakyang motorsiklo sa Banlat Road, Barangay Pasong Tamo, Quezon City, pasado alauna kaninang madaling araw. Ayon sa security guard ng kalapit na village, agad nilang pinuntahan ang biktima pero wala na itong buhay ng madatnan. Bigla lang namin malampag tapos pagtingin namin nakatihaya na yung lalaki. Isang Honda Tact scooter ang sinasakyan ni Lalatag habang binabagtas ang malalalim na lubak sa kalsada ng naturang lugar. Basag ang ulo ng biktima at walang suot na protective gear tulad ng helmet. Hinala ng mga otoridad, nakainom din ito. Kailangan talaga nila helmet tsaka hindi uminom ang motor. Malubak, malalim. Yan ang sanhi ng disgrasya. Na-request naman sa City Hall natin yan para may espalto. Napagalamang residente si Lalatag ng kalapit na Napocor Village. Pansamantalang nasa Prudential Funeral Home ang kanyang mga labi. Jake Morales, Nagbabalita, Express. Naipit sa minamanehong truck ang isang driver kagabi sa kahabaan ng Quezon Avenue. Kaagad namang rumesponde ang MMDA Rescue Team para tulungan ang driver. Nagbabalik si Jake Morales sa kaniyang Express Balita. Kasalukuyang nililinis ng driver ng MMDA vehicle na si Renato Reyes at kasamahang si Joel Baron ang kahabaan ng daan mula Quezon Avenue kagabi. Nang marating ang EDSA Ortigas flyover, laking gulat nila nang bigla silang banggain ng dump truck na southbound din. Anong nangyari? Di po kayo nasaktan? Hindi naman o. Montik na lang o kung nalaglag kami. Buti hindi kami nalaglag. Sa lakas ng pagkakabangga, tumama ang street sweeper vehicle sa railings ng kaliwang bahagi ng flyover. Tanggal rin ang ilang likurang bahagi nito. Napunta naman sa kanang bahagi ng flyover ang dump truck. Mabilis daw ang takbo nito at may kargang buhangin. Nangyari yung sweeper, dahan-dahan na naglilinis. Ngayon yung dump truck, paahon siya, loaded with sand. Yun, siguro naka-idlip siya dahil medyo mabilis dito ang paahon eh. Kaya tumama siya dun sa puwit ng sweeper. Kaya marupok pa naman yung unahan ng dump truck. Naipit siya ngayon. Agad na rumisponde ang MMDA Rescue Team para tanggalin sa pagkakaipit sa kanyang truck ang driver na si Brian Ignacio. Isinugod si Ignacio sa Polymedic Hospital matapos matusok ng tubo ang kanyang kanang binti at magtamo ng bali sa kaliwang paa. Jake Morales, Nagbabalita, Express. Natuloy ang arraignment ng kasong droga ng Alabang Boy sa Muntinlupa City Regional Trial Court kanina. Pero si Richard Brodet lamang ang pinaharap sa korte at hindi si George Joseph. Naghain na ang mga abogado ni Joseph ng mosyon sa Department of Justice na kumukwestiyon sa pagkakaaresto ng kanilang kliyente pati na ang mga kasong isinampa laban dito ng Philippine Drug Enforcement Agency. Si Brodet naman naghain ng not guilty plea sa korte. Ang ikatlong Alabang Boy naman na si Joseph Texon ay kasalukuyang nakadetine sa Quezon City Jail. Nahaharap ngayon sa kasong libelo si Press Secretary Serge Rimonde. Ang kaso ay sinampa ni Cebu City Prosecutor Marian Castro na nagugat umano sa pag-utos ni Rimonde kay Justice Secretary Raul Gonzales na tanggalin siya sa Bureau of Immigration. Ayon kay Castro, sinira ni Rimonde ang kanyang reputasyon dahil binigyan niya ang local media ng kopya ng kanyang liham kay Gonzales kung saan nakasaad ang recall order. Hinala ni Castro, dulot ito ng hidwaan sa pagitan niya at nina BI officials Casimiro Madarang III at kasalukuyang Press Undersecretary Romeo Hunya na umunoy kaalyado ni Rimonde. Wala pang ibinibigay na reaksyon sa Rimonde hinggil sa nasabing issue. Binulabog ang Quezon City Hall ng pagdating ng action star na si Robin Padilla kanina. Pero hindi siya pumunta rito para sa shooting, kundi para dumalo sa pagdinig ng kasong isinampa laban sa kanya ng Barangay Fairview kaugnay ng ipinatayo niyang Liwanag ng Kapayapaan Foundation School sa Fairview. Kulang daw kasi ito sa kaukulang building permits. Hinala naman ng kampo ni Padilla, politika lamang o di kaya'y takot ng mga Kristiyanong residente sa mga Muslim na nag-aaral sa eskwelahan ito ang nasa likod ng naturang reklamo.
Pero depensa nila, may mga Kristiyano rin naman na nag-aaral dito. Ibang minimithi, hindi naman po natin pinagkakakitaan itong eskwelahan. Ipinalukala ni Albay Representative R. Francis Bichara na buwisan ang mga plastic bag. Ayon kay Bichara, ito'y para mahikayat ang mga consumer na gumamit ng mas earth-friendly bags na gawa sa biodegradable materials gaya ng mga paper bag. Nakasasamaan niya sa kalikasan ang mga plastic bag dahil gawa ito sa petrochemicals at umabot ng mula 15 hanggang 1,000 taon-taon bago mag-decompose ang mga ito. Sa inihaing panukala ni Bichara, pagbabayarin ang mamimili ng 2.50 centimos na excise tax sa kada plastic bag na gagamitin nila sa mga pamilihan. At yan ang mga balitang nakalap ng IBC News and Public Affairs. Hanggang bukas pong muli. Sa ngalan ni Precious Hipolito Castelo, ako po si Maricel Halili. Ako naman inyong katotong Bing Tormento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon. Dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.